Pagdating daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga may kinalaman sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na tinawag niyang secret agreement. Kasunod yan ang pag-amin ng Chinese Embassy na meron talagang nangyaring gentleman's agreement sa Administrasyong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mas lalong nakumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang nangyaring gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Kasunod yan ang pag-amin mismo ng China na meron talagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Chinese Embassy, nabuo ang gentleman's agreement sa Administrasyong Duterte. Nagpatuloy raw yan sa unang bahagi ng termino ni Marcos. Hanggang sa noong February 2023, hindi na raw ito sinunod ng ating gobyerno dahilan ng pagtaas ng tensyon sa teritoryo. Ang pahayag na yan ng Chinese Embassy taliwas sa sinabi ni Duterte na walang kasunduan kundi status quo lang na ang ibig sabihin ay pagpapanatili ng nakagawian sa Ayungin Shoal. Ang problema, verbal lang daw ang naging kasunduan. Bagay na ipinagtataka ni Pangulong Marcos lalo't walang bilin o banggit man lang daw ang nakaraang administrasyon tungkol dito. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Deliberate yung hindi sinulat. Deliberate yun. It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration we will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. Ayon kay PBBM, hinahabol na niya mga opisyal na may kinalaman sa anyay secret agreement at may mga tanong ang Pangulo na dapat umanong masagot ng mga sangkot sa naturang kasunduan ng nakaraang administrasyon. What did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Kabilang sa mga pinagtanungan niya si National Security Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary. Pero sagot daw ni Año sa Pangulo, hindi siya kasama sa diskusyon. Giit naman ni Pangulong Marcos, handa siya makipag-usap kay Duterte tungkol sa naturang secret agreement basta't ibigay sa kanya mga dokumento para mapag-aralan din niya. Ipinagkibit-balikat lang naman ni Pangulong Marcos ang hirit ni Duterte na crybaby siya at lagi raw umaasa sa Amerika. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. The former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that really have no place in this kind of very important and very precarious, discussions. At sa kabila ng banggaan ngayon ni na Pangulong Marcos at Duterte, kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. I don't consider him a political enemy. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.